Hello! Shoutout muna tayo mga kababayan. No? Unahin natin ito si Ma'am Sherilyn. Shoutout po Ma'am Sherilyn. Si Sir Ryan Geradela. At sa mga katropa at kabady niya daw, Kapwa Guard, more power from Quezon City. Saan kayo sa Quezon City, sir? Shoutout sa Ranmes Channel from Doha, Qatar. Minsan lang ako nagla-live eh. Nagkaroon lang ako ng time kahapon. Diba? Sir Joban Gamyaw. Sabi ni Ma'am Zaragoza regarding ito do sa LGBTQ, no? Maybe kung may kifi na, pwede. Ano yung kifi? Pwede na, sir, pero kung putotoy pa rin, it's a big no. Ang tanong, paano namin malalaman kung tahong na o talong pa rin? Need pa namin tingnan? Siyempre, hindi na. Kaya sana bilang LGBT, matuto silang lumugar kung talong pa rin yan, dun kayo sa male restroom. Isang shoutout, Sir B, sa tita kong LGBT rin. Ma'am Tita Jessica, na kahit pinaputol na ang sandata at may 2 umbok na, mas pinipiling maghanap ng fast food chain na may solong restroom. O yun, pwede. No? Salute, Ma'am Tita Jessica ni Ma'am Zaragoza. So, shout out Sir Erwin Rafael. Hello. Salamat, sir. Sir Michael Mateo. At sa lahat ng security daw. Oy, matataas ang sweldo niyan, ha? Huwag niyong gaganyan ng mga security guard. Sir Edward de la Vega from Bulacan. Sir Alfonso Antonio Jr. Salamat po. Sir Kel, hello. Kung ganyan ang logic, dapat pati TNBS sa taxi bawal mag-pick up dyan. Bakit moto taxi lang hinaharang nila? Shout out, Ma'am Sherilyn uli, shout out. Nurse Eileen from Saudi Arabia. Shout out sa mga fellow dermatology aesthetic nurses ko here in Riyadh. Saudi Arabia, hello. Sana nag-nurse din ako, para nasa ibang bansa na rin ako. Anyway, next, Sir Milax Tattoo TV from Dubai. Katatapos ko lang ng tattoo. Magtato after work video muna ng libangan ko. Salamat, tattoo artist from Dubai, si Boss Milax. Magkano pa tattoo sa inyo? Sa anong basa dito, sir? Lagay niyo, sir, yung name niyo. Shoutout ko sana sa'yo. Shoutout doon sa Chinchanso daw. Ma'am Perihaba, shoutout my idol. Dapat dinidebunk yan. Obvious na tao yan eh. Like fake ghost hunter, halata naman na may make it na multo. Yun sanang mga di natin ma-distinguish kung paranormal or normal, dapat i-debunk natin. Ito na, ma'am. Sorry, ma'am. Ito na po yung natin. Kabsat Makoy, hello. Yung channel niya daw, Kabsat Makoy din si Sir. Sir Jeffrey D. Guzman, Jan Kenji Niebla, hello. PCCP Tech. Kailan daw kayo magkikita ng personal? Natanong na to. Sir Jules, hello. So, proceed tayo dito sa video na re-reactan natin. 3 lang naman ito eh. Galing uli kay Sir Crips. Dami nang nagustuhan ng Unahin natin tong Valeria Marquez Ghost. Hindi ito Pinoy, Hindi ito Pinoy na, parang Mexican yata ito na online seller, pagkakaalam ko. Pero tingnan nga natin, na-curious ako dito eh. Naaalala nyo ba ang kumalat na balita sa internet tungkol sa isang TikTok influencer Nakita ko yan. na binaril sa loob ng kanyang salon habang siya ay naka-livestream? Siya ang kilalang influencer sa live Mexico streaming na si pala, Valeria hindi pala Marquez, na sumikat live dahil sa seller. kanyang kulay na kagandahan. Pero nagtapos nga ang lahat ng ito sa isang malagim na krimen na nasaksihan pa ng kanyang mga taga-subaybay. Grabe yan, Matapos ang mga pangyayaring ito ay isinara ang kanyang salon at kumalat ang isang video ng isa sa kanyang mga tagahanga
kung saan ay sinasabing na i-record di umano ang boses ni Valeria. Narito ang video at pakinggan mo ito ng mabuti. Ayon sa mga comments sa video ito ay maririnig di umano ang boses ni Valeria na umiiyak at sinasabi ang mga katagang, "Bibian, bakit mo ito ginawa?" At kung hindi nyo alam ay Bibiana de la Torre ang pangalan ng di umano'y best friend ni Valeria na sinasabing obsessed sa kanya at pilit siyang ginagaya na itinuturong isa di umano sa mga nagplano ng pagpaslang kay Valeria. Pero ito ay kuro-kuro pa lamang dahil hindi pa rin natatapos ang kaso ni Valeria. Para namang aso yun. Hindi yun na ba yun? Yung ungol na yun? Yung gumaganon? Unang-una, yung tunog ay hindi galing sa loob eh. Galing sa side ng nagvi-video. Feeling ko aso yun. So ni Valeria. Inaano nila pinapasok nila sa auditory pareidolia Pero hindi siya pasok eh. Kasi ungol ng aso eh. Ayun, may nagsalita na isa Parang galing sa labas naman yung nagsasalita. Unang-una hindi eh. Sa akin hindi. Makalipas ang ilang buwan ay may nagpadala sa atin ng bidyong ito na kung saan ay may isang tao di umano na nag-iwan ng kamera sa puntod kung saan sinasabing inilibing si Valeria. Dahil may mga kwento na tuwing gabi ay maririnig pa rin di umano na umiiyak si Valeria. Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti. Yan, iyak talaga. Pero, alam nung nagtanim ng camera kung saan talaga magpapakita, Tsaka bakit laging ang multo, pag magpapakita, palaging ito ay may harang tapos sisilip. 'Di ba? Typical yan sa multo yung laging sisilip. Wala man lang yung talaga nagpakita sa harap, Finorward. Mula sa bidyong ito ay maririnig nga ang boses ng isang babae na umiiyak at sumisigaw. Pero ang higit na mas nakapangingilabot sa bidyong ito ay ang tila anino o itim na figura na sumisilip mula sa bahaging ito. Nagtataka naman ako, pag nagmumulto siya, ba't kailangan niya sumilip? Bakit kailangan niya pahirapan yung sarili niya na gumanon-ganon? Na pwede isa naman siya maglakad at lumabas, di ba? Ba't kailangan niyang sumilip-silip lang? Hindi ko nakikitaan ng logic. Yung kailangan sisilip lang talaga siyang gano'n, Di ba? Hindi ko nakikita yung logic eh. Aware ba yung multo na may nakatanim na camera? Kaya niya ginawa.
Ayon sa ating sender, bagamat hindi na niya maalala kung sino ang uploader ng bidyong ito, ay naniniwala di umano ito na posibleng si Valeria Marquez ang nakunan sa bidyong ito. At naniniwala sila na hanggang ngayon ay hindi pa rin tanggap ni Valeria ang mapait na sinapit niya. Sa ngayon ay wala pa ring update tungkol sa kaso ni Valeria, pero umaasa pa rin ang kanyang mga tagahanga na makakamit nito ang hustisya na para sa kanya at mapapanagot ang mga may sala. Wala, hindi siya compelling. Hindi, ang naging batayan ko, hindi ko naman nahuling peke yung multo, pero ang batayan ko kasi dito, yung Para sa kanya at mapapanagot ang ang batayan ko dito, ito. pwede kasi itong i-replicate eh. Given yung yung circumstances tapos yung equipment na gagamitin. Kahit ako kaya kong gawin na yung ganun eh. Kaya kong pumeke ng ganun eh. Kayo, hindi nyo ba kaya yan? Yung may sumisilip-silip na ganun? Okay lang sana kung halimbawa lumabas yung katawan, nagpakita, biglang nawala. Yung mga ganung, pero yung sisilip-silip, di ba? Nakakapag-manifest ka, hindi mo pa ibuong katawan. Tapos itong, yung boses na yan, hindi eh. Ungol ng aso sabay may nagsalita sa background eh. Hindi siya, kumbaga, let's say, hindi, sabihin natin paranormal, no? Paranormal, katulad niyan, At naniniwala sabihin natin paranormal, yung boses na yan. Ito. Feeling ko auditory pareidolia ito eh. Environmental noise yon na nilagyan lang ng caption. Hindi siya, sorry ha, pero hindi siya paranormal. For me. Hindi talaga eh. Sorry. Hindi. Now, ito ha, kung maniniwala kayo doon, go ahead. Kalayaan nyo po yon. Hindi ko kukunin sa inyo yon. Next video. Ang bidyong ito ay mula naman sa isang Pinoy na TikTok user na nagngangalang AJ. At kuha di umano ang bidyong ito 2:00 ng madaling araw habang siya ay nag-iisa sa loob ng kanilang tahanan nang may mapansin siyang tila may sumisilip sa kanya. Dahil dito ay agad niyang kinuha ang kanyang kamera at sinubukan itong kuhanan. Wait. Ano muna yung kwento, Papa? Ito 2:00 ng madaling Ang bidyong ito ay mula naman sa isang Pinoy na TikTok user na nagngangalang AJ. At kuha di umano ang bidyong ito 2:00 ng madaling araw habang siya ay nag-iisa sa loob ng kanilang tahanan nang may mapansin siyang tila may sumisilip sa kanya. Dahil dito ay agad niyang kinuha ang kanyang kamera at sinubukan itong kuhanan. So, ang rasyonale, kaya siya napa-video, nakita niya na yung sumilip. Nakita niya ng sumilip yan, nilabas niya yung cellphone niya, binidyo niya, sumilip uli. 'Di ba? Sige, tingnan natin. Ang caption, 2:00 ng madaling araw, ako lang mag-isa. Ito na naman yung ako lang mag-isa eh. Wala tayong kasiguraduhan dito, men eh. Kung ikaw lang talaga mag-isa eh. Ang nakikita ko dito, baka mamaya double deck ito na na kama, tapos may sumisilip. Kasi kung may sumisilip dito, bakit hindi mo tuluyang tingnan? Unang-una, hindi naman nakikita sa video na natatakot ka. Kuhanan. Pero to be fair, tao talaga siya, hindi siya pareidolia. Yan eh. Double deck yan na na higaan eh. Nagawa niyang makuha. Ay hindi.
Nakatayo pala. Kasi yung kung double deck yan, ang iniisip ko kasi, ito yung scenario na nasa isip ko. Nakahiga siya, binibidyohan niya sa taas, sumisilip. Pero ano pala to, parang partition. Ay di mas kailangan pwede mong silipin yan. Kasi nakita ko kasi yung monoblock na upuan nandun sa gilid. Nakatayo. Akala ko, iniisip ko, ano to double deck na binibidyohan niya nakaganon. Hindi, ito ay parang partition, parang bihisan ito Pwede yan, pwedeng tao yan na may sumisilip talaga dyan. Nakita ko kasi yung monoblock na upuan, So nakatayo to para itong pader. Alam niyo yung nabibili na parang harang siya, parang partition. Paa, yun yung paa, no? Nagawa niyang makuhanan sa bidyong ito ang tila mukha ng isang tao na sumisilip mula sa pintuang ito ng kanyang kwarto. Yun ay kahit ayon nga sa kanya, ay wala naman di umano siyang kasama ng mga sandaling ito. Kasi kung wala kang kasama niyan, men, diba? Di sana tingnan mo. Kasi madaling sabihin yung wala akong kasama. How sure are we? Kasi kadalasan yung mga ganito testimonials lang to Nakakatakot ba? Oo, nakakatakot, di ba? Nakakatakot talaga siya, pero sasabihin mo na wala kang kasama. Ano ang mabibigay na proof mo sa amin na wala kang kasama? Itong senaryo na to, kayang gawin ito ng namimeke Ako kaya kong gawin yan yung ganyan. Kung may kasama ako na sisilip-silip na ganyan, tapos palalabasin ko na ako lang mag-isa. Totoong tao yan. Ayon kay AJ ay nakatira sila malapit sa isang sementeryo, kung kaya naman sa kanyang palagay ay posibleng may mga kaluluwa o mga multo na naliligaw o napapadayo sa kanilang tahanan. Pero posible nga kaya na isa itong multo? Hindi. Malaya kayong i-comment sa ibaba Ako na nagsasabi hindi. ang inyong mga opinyon. Well, sige, bibigyan ko na niya. Siguro mga 5%. Multo yan, di ba? Pero, kahit man lang sana sugurin mo yan at tingnan mo sa gilid kung meron talaga Kasi ang instinct na ganyan, ito kung normal na tao, may nakita na ganyan, ang unang instinct niyan, tatanungin mo uy, sino ka? Sino ka? Kasi ang unang taong makakita ng ganyan, hindi mo muna iisiping multo yan. Hindi mo pa siya iisiping multo talaga. Kasi nung nasa Clark, nung nakakita din ako sa Clark, nung tumakbo, bagamat natakot ako, tinanong ko muna sila, wala bang tao doon? Walang pumunta doon kung sino man yung sumilip doon sa may bintana? 'Di ba? Hindi ko, nung time na yon, medyo may pagka-skeptic pa rin ako na baka mamaya ay lang yon, nananakot or bata na napunta doon. 'Di ba? Nung nasa Clark ako, although natakot na pero hindi ko inisip na kasi syempre inisip ko na multo na pero may skepticism pa rin ako Nandun yung default na reaction mo na, "Uy, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ate?" 'Di ba? Nay? Kung sino man yung nandyan, baka mamaya isipin mo yung mga kasama mo sa bahay umuwi na. Umuwi ka na ba? Nandiyan ka na ba? Halimbawa, may kasama si Pedra. Oy, Pedra, ikaw ba yan, Pedra? 'Di ba? Walang ganoon Parang laging ang nangyayari pag may nakita, multo agad. Tandaan nyo pag mamimeke kayo, para maging realistic, kunyari, tanongin nyo muna kung tao yan. Sino ka? Anong pangalan mo? Ganun ka muna. Para, yun kasi ang totoong reaction pag nakita mo Pero hindi Sumilip-silip, hindi ka pa nabigla. Hindi ka pa, kahit man lang, walang audio yung camera, kahit man lang mayanig yung camera mo na nagpakita sa iyo Diba? Ano to? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin
ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At mula naman di umano ito sa isang Indonesian TikTok user. Ay, Indonesian, ayoko niyan. Pinoy lang. Pag Indonesian, ano na. Ito, last video na to, last video. White lady, anong white lady to? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At mula naman di umano ito sa isang Indonesian Facebook user na hindi na niya maaalala ang pangalan. Pero ayon sa kanya ay kuha ito ng isang pamilya habang sila ay kumakain sa isang karinderya sa isang lugar sa Indonesia na ibinahagi Indonesian, iniwasan ko na yung Indonesia. makuha ng kakaiba. Yun. Tuda ako eh. Ulitin natin Wait lang. Ng kakaiba. Tinitingnan ni ate eh. Diba? Tsaka ito circumstantial lang naman na ibibigay ko na proof. Hindi ko naman masasabing proof, pero bahala pa rin kayo Maniwala kayo dito, okay lang. Kasi ang Indonesia, ano yan tanyag yan sa mga ganyang video eh. Number 1, Indonesia. Itutuloy ko na lang yung isang Indonesia para may bonus. Ito kasi nakikita nyo dito, no? Unang-una, matagal ko nang ginagawang basihan. Anong reason bakit siya nagvi-video? Matapos nilang may makuha ng kakaiba. Ano ba, binibidyohan niya ba itong bata na kumakain? Ito ba yung main reason? Kung yung bata ang binibidyohan mong kumakain, dapat ito lang ang videohan mo. So, nandun na yung white lady from the very beginning. Nandun na siya. Ulitin natin ng konti So, ang layunin mo, videohin mo ito. Ang bata. Siyempre, siguro, anak niya yan or kapatid niya yan, binibidyohan niya. Understandable yon. Now, ibabaling niya, nakita niya na dun yung white lady. Then, ito yung bata. Parang hindi ko maintindihan yung main goal nung pagvi-video na ito eh. Na lahat sila tahimik. Para talaga may lahat sila, wala man lang nagkikwentuhan eh. 'Di ba? Parang lahat sila aware sila na may binivideohan. Tapos dito, ito si ate dito nandito, katabi niya yung white lady, 'di ba? Tinitingnan niya. Pero pinipilit niyang magpatay mali siya. Tama, tinitingnan niya eh. Pero pinipilit niya lang kunyari magpatay mali siya, 'di ba? Tsaka dito sa part na 'to, dahil binibidyohan mo yung bata, hindi na yung bata yung focus ng ng frame eh. Sinasama na ito eh. 'Di ba? Dahil kung layunin mo, binibidyo mo yung bata, bakit yung framing kailangan makita ito? Tapos biglang binaling niyang ganun, Wala eh, nahahalata eh. Makikita mula sa bidyong ito ang animoy isang Hindi, babae yung framing niya eh, halata niyang kinukunan talaga ito eh. na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan na nakaupo sa tabi ng iba pang mga customer ng karinderya na ayon sa uploader ng video ay hindi naman nila nakikita ng mga oras na ito.
baka nga, iniisip ko, baka mamaya lalaki yan eh. Na nakaganon lang eh. Or talaga nandyan na nagkataong nakayuko lang eh. Diba? Ayon pa sa uploader ng video ito ay kinukunan lamang nila ng video ang kanilang mga anak. At Oo. hindi nila inaasahan na Kung anak pala ang kinukunan mo, bakit yung framing neto, kailangan, dapat anak mo, ito dapat na nasa gitna ng frame mo. Kinukunan mo yung anak mo eh. Pero bakit may space pa dito sa taas? hindi naman nila nakikita ng mga oras na ito. Oh, diba? Kaya mo naman palang i-frame mismo yung anak mo eh. Wala, hindi. Not Video ito ay convinced. kinukunan lamang nila ng video ang kanilang mga anak at hindi nila inaasahan na meron pa pala silang ibang makukuhanan. At naniniwala sila na ang babaeng ito ay isang white lady na naligaw sa lugar na ito. Pero malaya pa rin kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Itutuloy ko na nga yung isang Indonesia na ano, doon sa kabilang video. Ito na nga. Sige, forward na nga natin to. Pag Indonesiang talaga ang gumawa, medyo may ano na rin ako. Hindi na niya maaalala ang pangalan. Pero ayon sa kanya ay kuha di umano ito ng uploader mula sa CCTV ng kanilang bahay nang isang gabing meron itong nahagip na kakaiba na nagpakilabot sa kanilang pamilya. Ay, hindi pala ito. Wala, hindi siya ano. Halata namang basta pag multo na sumisilip-silip, meron naman siguro legit na multong sumisilip, pero halata mo yung ano yung sinasadya eh. Hindi ito yung isang video, yung isang Indonesian Indonesia na ano. Yan na ba yun? Ay, yun na nga yata yung, sige na nga, continue na natin. Oh, Indonesian nga yun. Mula sa CCTV footage na ito ay makikita ang tila isang babae na sumisilip mula sa gilid ng kanilang bahay. Pero ang pinagtataka ng kanilang pamilya ay kung tao lamang ito ay bakit hindi man lang nito naalerto ang kanilang mga alagang aso. Malamang, kilala yan. Kayo din ang gumawa. Tama na nga yan, mga kababayan ko. So, yan lang po yung pag-uusapan nating video ngayong gabi. Suggest nga kayo ng video. Kasi may mga nagpapasa sa akin, mga nareakan ko na. Di ba? Anyway, yan lang po pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.